Let us open our Bible on Psalms chapter 7, 11, and 12. Praise the Lord. God judges the righteous, and God is angry with the wicked every day. If he turn not, he will whet his sword. He hath bent his bow and made it ready. All right. So ano ibig sabihin nito, God judgeth the righteous? Hindi ibig sabihin na merong words na judge. This is about damnation, condemnation, curse, or putting someone into a miserable situation. Pag sinabing God judgeth the righteous, walang isa na ginawa mo sa mata ng Diyos na matuwid na hindi niya tatapatan ng gantimpala. Kaya nga sinabi diyan, God is not unrighteous to forget your labor of love toward His name and toward His saints. So ibig sabihin yan, kung may maraming mga tao na tinatawag na mga union, labor union, alam mo yung labor union? Sila yung mga grupo na usually nilalapitan ng mga empleyado na mga argabyado. Hindi binibigay yung kanilang 13th month, hindi sila binabayaran ng kanilang SSS. So, magkakaroon yan sila ng grouping na marami sa mga labor union na tinatawag na organization. Mag-strike yan sila. Kaya nung una, I can still remember itong Davao City, ang daming mga nag-i-strike na mga grupo. Dahil argabyado sila. Hindi binibigay sa kanila yung due to them. But God judgeth the righteous. Ibig sabihin yan, talagang ibibigay ng Diyos ang karapat-dapat sa righteous people or individuals. Kaya wag huminto, patuloy lang gumawa ng righteousness kasi may katapat yan ng gantimpala mula sa Diyos. You will not regret sa buhay mo na sumunod ka sa Kanya, napahama ka. Sumunod ka sa Kanya, naging failure ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. It cannot happen. Kaya yan ang ibig sabihin, God judgeth the righteous. Talagang babasihan talaga ng Diyos yung gawa mo na righteous. Gagantipalaan ka ng Diyos. Ito namang other side sa wicked. And God is angry with the wicked every day. Grabe no? The righteous God, nagagalit. Kasi, ang dami ngayong mga preachers never preach about the wrath of God. They used to preach, God is love, God is good all the time. Para bagang wala na lang binibigay na katotohanan kung ano talaga ang nandyan sa Diyos. So ang mga tao tuloy, abusive. Kasi nakatatak sa isip nila, God is good all the time, God is love. But you have to show the other side of God. Bakit? Was it not God's wrath? Binaha niya ang mundo? That's God's wrath. Was it not God's wrath? Binagsak niya ang mga angels na nagrebelde sa Kanya? Was it not God's wrath? Tinaboy ng Diyos si Adam and Eve from the paradise, which is the Garden of Eden at the time? Was it not God's wrath? Sinunog niya ang Sodom and Gomorrah? So kailangan ito maibigay. Parang mga tao, hindi manatiling blind or blinded sa katotohanan ng Diyos. Imagine, God is angry. This is the righteous God. This is the perfect God. And yet, sinabi dito, God is angry. This is pertaining God with the wicked every day. Sa ibig sabihin niyan, God has no pleasure. God has no happiness. God has no pleasure sa mga wicked. Tapos sinabi diyan, every day, ang Diyos nagagalit. Kaya nga everyday may mga nahahatulan, everyday may napapahamak, everyday may nakakatikim sa poot ng Diyos.
Bakit? They refuse to repent. Tapos kung basahin natin itong verse 12, if he turn not, pag ang wicked hindi tumalikod sa kanyang wickedness, he will whet his sword. He hath bent his bow and made it ready. Ano ibig sabihin yan? Ready na yung execution. Ready na yung kapahamakan. If he turn not. Dalawa lang yan eh. Turn or you will receive the condemnation or judgment to your damnation. Dalawa lang yan. Tumalikod ka sa kasalanan mo or tanggapin mo yung kahatulan ng Diyos sa iyong ikapahamak. Kaya, number 1, ang hatulan ng ating Panginoong Diyos, itong the devil. Kasi diyan nagsimula sa kanya yung kasalanan. Kaya nga sinabi diyan, whosoever committed sin is of the devil. If you do not look to Jesus, who did no sin, pag hindi ka tumitik kay Jesus at sundin yung kanyang yapak, iba ang iyong makikita at masusunod, yung other side. So, pag yun ang other side ang nasunod mo, you keep on sinning, violating the commandments of God. Kasi ang tinitingnan mo, yung mga sinners. So, magkakasala ka rin. Bakit hindi mo tingnan si Jesus na walang kasalanan para hindi ka rin magkakasala? So, whosoever look to Satan and follow Satan, you will be of Satan. And remember, Satan, diyan nag-start sa kanya ang kasalanan. Whosoever committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. Diyan sa kanya nag-start. So yan yung unang hahatulan ng Diyos. Basahin natin. Isaiah 27 verse 1. Praise the Lord. In that day, the Lord with his sore and great and strong sword shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, that crooked serpent, and he shall slay the dragon that is in the sea. Yan. Nakatuon doon ang punishment. At sinabi dito, in the day of the Lord, with his sore and great and strong, or strong sword, shall punish Leviathan, the piercing serpent, even the Leviathan, that crooked serpent. And he shall slay the dragon that is in the sea. See? Grabe ang gagawin ng Diyos, ang kahatulan ng Diyos. Plus, yung mga tao na sumapi sa Kanya, sumunod sa Kanya. Do you think Lucifer has the love to his Creator? Do you think Lucifer has the respect to his Creator? Zero. Lucifer hated God. Lucifer hated his Creator. Kaya, iwasan natin yung puso natin na mayroong hatred sa ginagamit ng Diyos. Burahin mo lahat yan. Kasi elemento yan ng dyablo. Burahin lahat yan. Lahat ng mga memories, burahin lahat yan. Para hindi yan pasukan ng masamang espiritu. Tinan mo, tinuloy ni Datan, Korah, Abiram. How they hated the servant of God. Grabe ang puot ng Diyos. Sa history dito sa Biblia, walang nangyari dito na ang tao nilibing na buhay. The Bible says, Datan, Korah, and Abiram and his belongings, all the families, member of the families who joined them, na nag-join sa kanila. Kaya nga ang kaligtasan, walang blood relationship yan.
wag mong sabihin, blood is thicker than water. No. That's why Jesus said, pagsabi ng mga tao na, Jesus, Jesus, your mother, your brother, and so, your blood related are looking for you. Anong sabi ni Jesus? Tinuro niya yung mga followers. These are my mother, my brother, my sister who do the will of God. Jesus never looked blood relationship, but He is looking the relationship with the Creator. And He is looking the relationship with His enemy. Pag meron kang relationship kay Satanas, dahil gumagawa ka ng kasalanan, pahama ka. Pero kung meron kang relationship sa Diyos, your faith and obedience, submissiveness dyan, mapalad ka. Regardless what blood you belong. Yan ang kahatulan ng Diyos. Kaya magtaka ka dito, uy, anak ni Aaron, pinatay ng Diyos. When they offered its strange fire, hindi na lang tiningnan ng Diyos yung blood-related yan kay chief priest Aaron, hindi tumitingin ng Diyos dyan. Kaya dapat lahat ng salita, all scripture, yan ang magtuturo talaga sa atin. Mag-correct sa ating mentality. Uy, grabe naman si Eli at saka si Nadab and Abihu. Napahamak. Kasali pa si Eli. Bakit? Kumampi si Eli sa kanila. Hindi niya dinisiplina Kasi hindi niya ginamit yung relationship with God. Ginamit niya yung blood relationship. Dinadamay tuloy siya. So mag-ingat talaga tayo sa kahatulan ng Diyos. Yung judgment ng Diyos. Mag-ingat tayo. So yan. Paparusahan niya yung dragon na yan. Yung Leviathan na yan. At saka ang Diyos nag-i-execute talaga yan ng judgment against His enemies. Enemies na nga niya si Lucifer with that 1/3 of angels. Meron pang mga tao sa sanglibotang ito na sumasapi kay Satanas. Tingnan mo, marami na nagtayo ngayon ng mga Church of Satan. Sumasapi pa kay Satanas. Sino ang sumasapi kay Satanas dito sa mundo? Yung nag-violate sa instruction, sa doctrine, sa reproof, sa all scripture. Sila yung sumasapi kay Satanas, sa Diablo. Walang maka-escape dyan. Ang nararamdaman ng Diyos, sinabi dito, God is angry with the wicked every day. Every day. Kaya nung dinescribe dyan sa Bible yung Genesis chapter 6, dyan mo mababasa na the people in Noah's days, their imagination keep on continuing every day. Wala na silang pagbabago. Wala na silang pagsisisi, wala na. Every day na sila. Kaya dahil sa puot ng ating Panginoong Diyos, inubos sila, nilipol sila. Basahin natin ang Deuteronomy 32:41. Praise the Lord. If I whet my glittering sword and mine hand take hold on judgment, I will render vengeance to mine enemies and will reward them that hate me. Yes. Declared enemies, si Lucifer and his angels. At meron pang naka-attach, yung nag-hate pa sa kanya. This is regarding the people of the world who hated God by disobeying Him, by departing from Him. Kaya ang sword ng Diyos kumikintab. Pag sinabing kumikintab, hindi iyan kumakalawang. Pag sinabing makintab, lagi iyang hinahasa ng Diyos. Ibig sabihin niya, ready to execute judgment against His enemies. Nakakatakot. Pero nagbigay ang Diyos ng grace, turn. If you turn not, ibig sabihin niya, nagbigay siya ng palugit. Malikod na kayo sa inyong mas maling direksyon.
Or else, ito ang inyong madangatan kung sa Bisaya pa. Basahin natin, anong gawin natin sa sword of God? Basa, Ezekiel 21:9 hanggang 11. Praise the Lord. Son of man, prophesy and say, Thus saith the Lord, say, a sword is sharpened and also furbished. It is sharpened to make a sore slaughter. It is furbished that it may glitter. Should we then make mirth? It contemneth not the sword, contemneth the sword of my son as every tree. And he hath given it to be furbished, that it may be handled. The sword is sharpened, and it is furbished, to give it into the hand of the slayer. Yes. Sino yung slayer? Dapat tayo yan. You have to slay all the manner of sin sa buhay mo. Execute it. Patayin mo lahat yan sa buhay mo. Pinahandle yan sa iyo to make a slaughter. Ubusin mo lahat yan. Huwag mo talagang iwanan kahit isa. All. Lahat. Kaya nga, the Bible says, all are become new. Praise the Lord. The old are passed away. Wala na lahat. Executed na. Killed na. Ano yung sword? The Word of God. Yung salita ng Diyos. Yan yung pinaka-importante sa buhay natin. Hawakan mo yan ng mahigpit. So, ang Diyos nagbibigay ng tsansa to turn from your sins. Basa. Acts 3:19. Praise the Lord. Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Yes. Magsisi and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Kailan ba yung refreshing na yan? You know what is refresh? To put it off and to on the new beginning. I-refresh mo ba? So, i-put off yung first life na maikli through death. Pagdating ng resurrection, refresh. Bagong chapter naman. So, anong mangyayari sa refreshing? In the presence of God, haharap tayo lahat sa Diyos. Yan. Bago dyan, bago mangyari yung kamatayan, repented ka na. Nag-turn ka na sa mga mali mong gawa. Yan ang binibigay ng Diyos sa atin lahat. Kaya, yung prayer natin kagabi sa mga nawala, na mag-humble sila, mag-turn sila sa mali nilang daan. Yun man lang ang pag-asa sa mga tumiwalag, sa mga wicked na umalis sa all scripture, sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Alam mo, damdam ko ba yung lungkot? Hindi mo ma-avoid yan. Damdam mo yung lungkot sa nangyari sa aking anak. O mga anak, dalawa yan sila, na hindi talaga nagdibdiban, natangay. Damdam mo yung lungkot talaga. Anak mo yan mahal mo sila. So ganun din ang Diyos. Anak tayo ng Diyos, damdam din ng Diyos yung kalungkutan pag tayo ay humiwalay sa Kanya. Kaya sinabi dyan, wala akong pleasure sa ganun. Wala siyang kasayahan, malungkot siya. Pag wala kang kasayahan, opposite, malungkot. Basahin natin. Ezekiel 33:11. Praise the Lord. Say unto them, As I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways, for why will you die, O house of Israel? Yeah. Nakita natin yung how God gave palugit, gave
chance, gave time to repent? Nandito. Wala siyang kaligayahan sa kamatayan ng wicked. Bakit? Pag namatay ang wicked, wicked na yan forever. Hindi na yan saved forever. Kasi namatay na sa wickedness. Kaya habang buhay pa, inuutosan niya ang mga wicked, tumalikod na kayo sa inyong masamang daan at mabuhay kayo. Turn ye from your evil ways. Hindi kay turn from the Lord, hindi kay tumalikod ka sa Panginoon, nandito ka na sa Panginoon, tumalikod ka pa. Nandiyan ka na sa all scripture ng Diyos na magbibigay sa iyo ng perfection, tumalikod ka pa. Mali yun. Ang talikdan mo yung evil ways. For why will you die, O house of Israel? Ibig sabihin yan, turn from your evil ways or damnation, judgment of God to your willfulness. So saan ka pipili dyan? Tumalikod ka na sa iyong evil ways. Yan ang pag-judge ng Diyos, yung kanyang puot everyday sa mga wicked. If he turn not, he will whet his sword. He hath bent his bow and made it ready. Anytime, mahatulan ka. Anytime, i-execute niya. Habang naghihintay siya. Kaya anong advice para sa lahat ng mga tumalikod at napunta doon sa maling direksyon? Last verses, basa. Isaiah 55, 6 hanggang 7. Praise the Lord. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him and to our God, for he will abundantly pardon. Yes, yan yung last kong bilin sa kanila. J, worst to worst scenario. Open wide ang gate at ang door ng holy place para sa inyo. If you humble in the presence of God, kung magpakumbaba kayo. Ito man yun. Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near. Huwag mo lang siyang hanapin. Pagpatay ka na, wala na yun. Dapat buhay ka pa. Let the wicked forsake his way. Habang magawa mo pa, mag-forsake sa mga way mo. The unrighteous man his thoughts. Alam mo yung mga thoughts ng mga unrighteous? Hindi yun. Yung mga isip ng mga unrighteous. Kailangan yan. Hintuan mo na yan. I-forsake mo na yan. Yung mga sulsol ng mga masamang espiritu, i-forsake mo na yan. And let him return unto the Lord. Bumalik ka sa Panginoon. Turn ye, kumbaga pa. And he will have mercy upon him. And to our God, for he will abundantly pardon. Mayaman pa ang pagpapatawad ng Diyos. Imagine that. Abundant siya pa ang kanyang pagpapatawad. Hindi ito magpakailan pa man. Naiibsan. Abundant ito. Kaya, that is how God. So tayo naman na nag-handle ng Word of God, huwag mong ibaba. Lagi mo yang itaas. Lagi mo yang itaas. Let it shine and let it glitter and do not turn it down. Taas mo yan. Kasi magliligtas yan sa mga nawala. Kasi maramdaman nila yan. Magsisisi yan sila. Pero kung ibaba mo yung sword, hindi mo execute, i-apply yung salita ng Diyos. Parang nagpakita ka na rin ng approval sa kanila na gawin nila yun. Hindi nila maramdaman. Para bang bata, kailangan mong disiplinahin. If you spare the rod, you spoil the child. But if you beat him times, he shall not die.
he can live, mabubuhay siya, hindi siya mamamatay. Ganun. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, always remember the Word of God. Always remember. Wala na tayong ibang lagi nating basihan. Yung pinaka-pattern ng ating decision making, yung action natin, yung way natin, dito tayo lagi nakatuon sa salita ng Diyos. Huwag na tayong mawala dyan. At sasamahan tayo ng Diyos kahit saan tayo magpunta habang itong sword ating itinataas. All the way, all the time. Yan lagi ang gagawin po natin. Amen? Praise the Lord. Para may pag-asa pa. Kung sakali man mag-turn sila, meron pa silang mababalikan na naninindigan. So, it's up to them. nasa kanila na yon. Kung talagang itutuloy nila o hindi. Kaya, be careful tayong lahat. Mag-ingat tayong lahat. Maging prayerful, maging watchful, at lagi nating hingiin sa ating Panginoon Diyos yung kanyang sustaining grace na i-sustain tayo, maka-endure tayo hanggang sa wakas. Yung mga hindi naka-endure, yung na-train na tempted pa, malis, tinawag, pero corrupt pa rin sa kanilang, alam mo, tinawag ka ng Diyos para magbago, tapos hindi mo tinalikdan yung corrupt mind mo. Gusto mo pang isingit pa rin yung mga mali na pamamaraan. Mahirap yan. Hindi ka makasama sa chosen. Many are called, pero may mga called na corrupt. Hindi inaalis yung mga pinapaalis ng Diyos. Mawala ka lang. But few are chosen. Sino yung chosen? Yun yung nagtanggal sa lahat ng yung nagbagong buhay, yung nag-amend sa kanyang ways at sa kanyang action. Yun yung maliligtas. Kaya, remember, God judgeth the righteous. Huwag kang matakot gumawa ng tama at mabuti. Hindi ka makalimutan ng Diyos. Hindi ka magkaroon ng regret sa buhay mo kasi ang Diyos faithful sa kanyang pangako sa mga righteous. Pero itong opposite side na ito, God is angry with the wicked every day. And you cannot make yourself as partaker with them. Hindi ka pwede magpakita ng approval, hindi mo pwede i-soft ang iyong puso sa kanila. Baka maawa ka at mahawaan ka pa. Yun ang danger dyan. Alam mo, itong paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos, it is a matter of choice. Sinong piliin mo? God or the devil? The righteousness or the wickedness? The obedience or the disobedience? At pinapahanda tayo ni Lord Jesus Christ na for His name's sake, we can hate all, including ourselves. Kaya kung hindi natin yan magawa, we cannot be a follower of God. We can never be His disciples. Kaya, lagi tayong prayerful, lagi tayong watchful, at lagi nating tingnan ang katotohanan ng Diyos. Huwag tayong magpa-deceive sa mga mabinulakan nga mga wali. Mga enticing words of man's wisdom na soft. Pero dito, sinabi dyan, pag hindi sila tumalikod, He will whet His sword. He hath bent His bow and made it ready. Talagang mahahatulan ka, mapapahama ka kung ayaw mong huminto at tumalikod sa mali mong direksyon. Dapat yan malaman ng lahat. Kaya kung hindi natin ito ipaalam, deceive ka, tuloy-tuloy na yung kapahamakan mo kasi wala nang pipigil sa'yo. Wala nang magbigay sa'yo ng break. Ayun mo yung mga sasakyan. Ang daming nahulog dyan sa diversion road papuntang Pangi, yung pababa dyan. Paano? Magdala ng malaking truck, 10-wheelers, 16-wheelers, hindi man mag-engage ng low gear. Lagi umaasa doon sa brake. Ngayon, dahil sa sobrang bigat ng dala nila, nagpalya yung brake.
Paano mo pa mapasok yan sa lugir? Malakas na yung takbo niya, hindi na yan magpasok. Kahit pa ampakan mo yung clutch. Wala na yan. Bulusok na yan. Kaya itong warning na ito, pag pinakinggan ito ng mga tao, ito yung maging break. Paghinto sa maling direksyon at talikdan nila. Kaya warning is very necessary. Praise the Lord. And we have to keep this warning all the way, all the time sa buhay natin. Para yan ang magpipigil sa atin sa maling takbo ng ating pamumuhay. So remember that the righteous God is angry with the wicked every day. But the righteous God will reward the righteous. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray.